Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Araw po ngayon ng Sabado, araw ng ating pamimintuhan at pagdulog sa mahal na Birheng Maria. Kaya't nawa sa kanyang halimbawa, siya'y ating matularan na tayo rin ay handang sumunod, handang magbigay ng ating mga sarili para sa paglilingkod sa Diyos. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang, sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, dati kayo malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal, at walang Subalit, kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na ako si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa tumatawag sa puon, ang Diyos ay handang tumulong. Makapangyarihan Diyos, ako'y iligtas. Ipagsanggalan mo ang iyong lakas. Digin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin, ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalan ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoon Diyos dahil sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol.
Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain nito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po, mga peregrino ng pag-asa, lalo tigit ngayon pong taon ng Hubileo, muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Araw ng pamamahinga. Sabbath Day. Ito po yung usapin muli sa mabuting balitang napakinggan natin para sa araw na ito. Nagtatalo, kinukwestiyon ng mga Pariseo itong mga alagad ng ating Panginoong Yesus hinggil sa batas ng araw ng pamamahinga. Sapagkat nakita niya ang mga alagad ni Jesus na nangunguha ng trigo upang kanilang kainin sapagkat sila'y nagugutom. Saan nga ba nanggaling itong batas ng araw ng pamamahinga? Bakit gayon na lamang kasensitibo itong mga Pariseo hinggil sa kautosang ito? Kung ating babalikan sa kwento ng lumang tipan, simula't simula pa, noong likhain ng Diyos ang lahat, we remember that God rested on the seventh day. Ang Diyos ay tumigil ng paggawa sa ikapitong araw. Hindi dahil siya'y pagod, kundi upang pagmasdan ang lahat ng kanyang mga nilikha. Mga minamahal kong kapatid, mula noon, itong araw ng pamamahinga o yung ikapitong araw ng isang linggo'y tinuturing ng mga Hudiyo bilang isang araw na banal, bilang isang araw na sagrado, bilang isang araw kung saan hindi ka pwedeng magtrabaho dahil ang kanilang panuntunan, ang Diyos ay tumigil sa paggawa sa ikapitong araw. Kaya't gayon na lamang ang kanilang pinaghuhugutan upang ipagbawal ang pagkilos, anumang pagtatrabaho para sa kung sino mang Hudiyo. Kaya nga, nakita natin yung mabuting balita, kinukwestiyon itong mga alagad. Tama nga ba ang ginawa ng mga alagad? Tama nga ba yung kanilang disposisyon? Ngayong araw, binibigyang diin ng ating Panginoong Jesus that humans must
take precedence over regulations. Ang batas ay naririyan upang iayos o iangat ang antas ng pamumuhay ng tao. Hindi upang baluktutin ng tao. Hindi upang paghigpitan ng tao. Hindi upang alilain at pahirapan ang sanlibutan. Kaya nga, gayon na lamang ang pagsasabi ng ating Panginoong Yesus hinggil sa mga pariseyong kumukwestiyon sa kanyang sariling mga alagad. Kaya't muli niyang binilikan yung kwento ni David mula sa unang aklat ni Samuel, kung saan nagutom yung kanyang mga kasama at kinuha niya yung handog doon sa loob ng templo upang ipakain sa kanyang mga kasamahan at gayon din para sa kanyang sarili. Gayon din ang naging disposisyon ng kanyang mga alagad. They were hungry. Hindi naman para ipagbawal ang anumang pagkilos para sa araw ng pamamahinga. It is just to give importance of resting. It is just to give importance that it is the day of the Lord. Kaya muli, ngayong araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili, saan ko ginagamit o saan ko ginugugol ang aking araw ng pagpapahinga? Maraming klase ng pahinga. Maaaring mayroong ilan sa atin na kapag ka day off, o kaya naman kapag ka holiday, sige, punta tayo ng Tagaytay, o punta tayo ng Mega Mall, punta tayo ng MOA, tayo mamamasyal, maghapon, hanggang gabi, aabutin na doon ng closing time ng mall, mamaya ay uuwi na sa bahay, makakarating ay halos hating gabi na, o kaya madaling araw na, baka sa iyong pag-uwi, o baka sa iyong pagpapahinga, baka mas pagod ka pa. Maaaring may ilan sa atin na kapag ka walang pasok, tayo ay nanonood ng TV, nagde-Netflix ng 8 oras, 10 oras, sinusundan yung kanyang paboritong K-drama, no? Matutulog ay 10 oras na ng gabi. Baka sa iyong pagpapahinga, baka mas pagod ka pa. Kaya muli nating tanungin ang ating mga sarili, saan natin ginugugol o saan natin ginagamit ang ating pagpapahinga? Nawa, sa araw ng pamamahinga, sa araw ng Diyos, mabigyan natin ng puwang ang ating poong may kapal. Kapag kasasapit ang araw ng linggo, tayo ba'y nakatutugon man lang sa pagtawag sa atin upang makasimba? Baka masinuuna pa natin ang ibang mga bagay. Baka mas nakapupunta tayo sa ibang lugar at nalilimutan na natin ang pagsimba. Tandaan, iisang oras, minsan ay wala pa ang hinihingi ng Diyos sa atin sa isang linggo. Iisang oras. Bakit hindi pa natin siya mapagbigyan? Baka nagiging katulad na lamang tayo ng mga pariseyo na nagiging makitid sa kautusan. Hinahanapan natin ng butas, hinahanapan natin ng pagkakamali ang ibang tao. Pero yung ating sariling kapintasan, hindi natin makita. Kaya ngayong araw na ito, ang usapin ay hinggil sa araw ng pamamahinga. Nawa, sa ating pagtigil, sa ating pagpapahinga, mabigyan natin ng puwang at panahon ang Diyos. Tandaan natin, tayo ay binigyan ng oras. Tayo ay pinaglaanan ng panahon ng Diyos. Kaya tayo rin nawa ay magbigay ng kaukulang panahon para sa Kanya. Naway patuloy tayong dumulog, patuloy tayong lumapit sa Kanya, at bigyan natin siya ng puwang sa araw-araw. Magsitayo po ang lahat. Sa ating amang maawain, ating ipahayag ang pagdakila natin sa kanyang kapangyarihan. Itaas natin ang ating mga kahilingan at buong kababaang loob na hingin natin ang kanyang mga biyaya at pagpapala. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, upang maakay nawa ng banal na papaliyon, lahat ng mga obispo at mga pari, ang mga mananampalataya sa dakong inilala ng Diyos sa mga mababang loob, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong sanlibutan, upang ang kapangyarihan ng Diyos na dinadakila ng mga mababang loob
ay kilalang nawa ng mga tagapamuno rito nang maakay nawa nila ang sangkatauhan sa pamayampuno ng kapayapaan at pagpapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa kahabag-habag na kalagayan, lalo na yaong dumaranas ng lupit ng digmaan, ng pagkagutom at mga kalamidad, upang ang lihim ng Diyos na pinapayag niya sa mga nagpapakumbaba ang magbigay ng lakas sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at nang walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila ang kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maaway nga ma, ibuhos mo nawa sa amin ang iyong walang hanggang awa at ipagkaloob mong makataha kami sa tunay na daan na maghahatid sa amin sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kundi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, huli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon, naming Papa, ni Gilbert, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sa pagkatiyang kaharian, merong Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Tiadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Service. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng mga gawain para sa nalalapit na kapistahan ni Santo Padre Pio, tayo po ay magkakaroon ng libreng medical, surgical at dental mission dito sa pambansang Dambana. Ngayong darating na September 14 mula 8 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Ito po ay sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association. Kaalinsabay po ito ng ating buwanan at iba pang libreng gawain ng pagpapagaling, lalo tigit sa ating mga kapatid na mas lubang nangangailangan. Para po sa mga nagnanais magpagamot at magpakonsulta ng libre, makipag-ugnayan po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Sa mga nagnanais naman pong magbahagi ng tulong at donasyon para sa mga gawaing ito, kayo po'y makipag-ugnayan sa ating pamisahan o sa mga detalyeng nasa screen. Kasama ni Padre Pio, tayo po ay magkaisa para sa gawaing ito. Available po ang ating mga rosas sa likod po nitong ating simbahan. Puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal, simula po 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, at gayon din naman, mamaya po ulit hapon, simula 2:00 hanggang 5:00 ng hapon. Samantalahin po natin ang pagkakataon upang makapagbalik loob sa Diyos. Ito po ay gagawin sa Chapel of Reconciliation. At gayon din naman, kung kayo po ay nagdanais magbigay handog ng bulaklak kay Padre Pio, meron po tayong mga nagtitinda ng rosas sa likuran po ng ating Divine Mercy Sanctuary. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Naanyayahan po namin kayo na dumalo sa ating panalangin pang-umaga. Muli po, inuulit namin na meron po tayong mga available na roses sa likuran po ng ating simbahan. Ito po ay maaari niyong ialay sa ating mahal na patrong Santo Padre Pio. Gagawin po natin ngayon ang ating panalangin sa umaga. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi at pupurihin. At pupurihin ka ng aking bibig. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Alina sa bayan ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin Makinig ang tayo dagat sa tinig ng at Diyos pati at ang pumasok sa kanyang pangakong nilaan. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Ang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang.
Makinig tayo sa tinig ng Diyos at masok sa kanyang lupang pangakong inilaan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Tayo pong lahat sa awit, si Kristo ang liwanag at wala nang iba pa. Sinilang sa ating mundo at naging kapatid siya. Kung nakita na siya, nakita na ang Ama. Purihin ang ating Diyos, dakilain natin siya. Siya ang ating buhay at wala ng iba pa. Pinagbili ng mura, inabat, pinatay siya. Siya'y tumubos sa atin na nasa kanan ng Ama. Purihin ang ating Diyos, dakilain natin siya. Sa pagdating ng umaga, pinupuri namin ang iyong habag, Panginoon, at ang gabi makatatagpo sa aming pagpahayag ng iyong katapat. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purin ang ngalang kataas-tasan. Ang pag-ibig niya ay wagas, ay dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila, Panginoon, ang iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malilirip ni maunawa na sino mang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami, silang may umunlad. Yung sasapitin nila at hahantungan ay pagkapahamak. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakil at walang makatulad. Nababatid naming lilipulin lahat ang iyong kaaway at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sindakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan yaong dinaranas. Aking nasaksihan yaong pagkalupig ng aking kaaway. Pati pananaguhoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patuto na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag, na batong walang bahid dungis. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagdating ng umaga, pinupuri namin ang iyong habag, Panginoon, at ang gabi makatatagpo sa aming naghahayag ng iyong katapatan. Tingin mo ako, o langit, Kilalanin ang kadakilaan ng ating Diyos. dinggin mo ako, langit, pakinggan mo ako, o lupa. Ito ang aking mga aral, matulad nawa sa ulan. Nagpapasariwa sa damo, bumubuhay sa halaman. Ang ngalan ng Panginoon ay aking pupurihin at ang iyong itutugon. Dakila ang Diyos namin. Siya ang bato, manlilikha. Walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Matuwid ang lahat niyang kilos. Siya ay tapat, walang pagkukulang, makaturungan at matuwid. Sila'y nagpakasama dahil dito'y di na sila marapat tawaging anak. Isang lahing tampalasan at balakyot. Yan pa ba ang igagantin nyo sa Panginoon? Kayong mga haling at mga walang isip, di ba siyang ama ninyong lumikha sa inyo at gumawa sa inyong isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong ninyo sa inyong mga ama at ilalahad sa inyo, gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay. Nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan at pagbukod-bukurin ang mga bayan, at nang itakda niya ang mga hangganan,
Nasa isip na niya ang Israel na kanyang bayan, pagkat ito ang bayan na kanyang hinirang, si Jacob na tinanging maging kanya lamang. Sila'y natagpuan niya sa ilang, lupaing halos walang mabuhay na halaman. Sila'y kinandili at pinatnubayan ng buong tiyaga at pagmamahal. Sila'y parang mga inakay, tinuruang lumipad, sinusubaybayan mula sa itaas. Minsay sinasalo ng makapangyarihang pakpak, tulad ng ginagawa ng agila sa kanyang mga anak. Tanging ang Panginoon ang pumatnubay, at walang ibang Diyos na tumulong sa kanila. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kilalanin ang kadakilaan ng ating Diyos. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, Panginoon, sa lahat ng sangnilikha. Ikaw, O Panginoon, Diyos namin, laganap sa lupa ang iyong lunining, at hanggang sa langit, laging pupurihin. Aawitang lagi niyong mga bata, na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay naganda, laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan, ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Dilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay malakit maliit. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, Panginoon, sa lahat ng sangnilikha. Pagbasa mula sa aklat, Apostol sa mga taga-Roma. Tumurong kayo sa pangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-betbang lugar. Idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Idalangin, pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makasama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubawi niyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayoy, mapapaya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ang salita ng Diyos. Aking kagalakan, O Diyos, ang ika'y purihit awitan. Aking kagalakan, O Diyos, ika'y aking papuri at awitan. Ang umawit habang ang kagandahang loob mo'y pinagninilayan, Ang ikaw ay purit, awitan. papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Aking kagalakan, O Diyos, ika'y purit, awitan. Tayo pong lahat sa papuring awit ni Zacarias. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipin ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na nailigtas ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napuput sa atin. Pinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay.
Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan, at ituro sa kanyang bayan na landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa ating araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo sa tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Pagdiwang natin ang kabutihan at karunungan ni Kristo. Siya ang nag-aalay ng pag-ibig at pangunawa sa lahat ng tao, lalo na sa mga nagdurusa. Dumalangin tayo sa Kanya. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Sa umagang ito ay naalaala namin ang iyong pagkabuhay at inaasam ang biyayang dulot ng kaloob mong kaligtasan. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Tulutan kami maging saksi mo, Panginoon, sa araw na ito at makapag-alay ng kaaya-ayang handog sa Ama sa pamamagitan mo. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Bigyan kami ng paningin na makitang iyong larawan sa lahat at sa pamamagitan nila ay mapaglingkuran ka ng tapat. Pag-ibig, Panginoon. Panginoong Jesus, ikaw ang tunay na puno ng ubas at kami ang mga sanga. Pahintulutan mo kaming manatili sa iyo upang mamunga ng sagana at makapagbigay papuri sa Ama. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at reliyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Sama-sama po nating dasalin ang dasal na tinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, pinupuri ka namin ng aming mga labi, ng aming puso at ng buo naming buhay. Ikaw ang may bigay ng aming pag-iral. Ang lahat ng sa amin ay sa iyo namin iniaalay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, panalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.